Magandang umaga mga idol, okay? So ngayon, ang episode natin ay tungkol sa charger na to. Yung gaya ng sabi sa inyo, pag-uusapan natin itong variable na charger na to. At sa likod nila ay may dalawang klase ng baterya. Ang una ay ang una ay LiPo4, yung ating Dansky LiPo4 na in-assemble. At ang pangalawa ay isang lead acid na Motolite. Ito yung tinatawag nilang Solar Master Deep Cycle. So, di ba ito yung una natin na nasa 50% lang ang DOD at ito naman ay nasa 80 to 90% ang DOD. So, sa patagalan, alam niyo na yung kung sino. Okay? So, ngayon, itong variable charger na to ay ipakikilala ko para sa hindi pa nakakakilala. Ito ay kadalasan na ginagamit sa pagbabalance ng mga battery cells ng LiPo4. Okay, dahil variable nga to, pwede mong ma-adjust ng simula 0 to 30 volts ang charger na to. Okay, oo. Ngayon, ang makukuha mo ng mga birahe dito ay 0 to 10 ampere. Okay, hanggang 10 ampere lang to. Kaya hindi kayo matakot, hindi to makakabigla ng charge sa inyo. So, hindi rin ganun kalakas ang konsumo sa kuryente nito. Okay, hindi siya kagaya nung sumira nung ating baterya na mataas ang amperahe. At pang 12 lang talaga yun, pang 12 to 40 something. Pero design siya talaga sa 12 volts eh. Okay, basta alam niyo yung nakapag-ano na lang sa atin. Again, hindi po tayo mahusay, nasinggaling ng iba. Pero tayo po ay typical na consumer lang. Na mahilig lang mag-DIY. At pag matuto tayo, no? Parang gusto makatipid, yung ganun din. Okay. So actually, hindi na nakakatipid minsan. Dahil pag nag-DIY ka, nakako-conquer mo na nadadanas mo yung mga pagkakamali at mga hindi maiwasan na nakapagtatapon tayo ng pera dahil sa mali na hindi natin alam. No? Siyempre, ako nga po ay may planong pumasok ng short course ng electronics para naman hindi tayo napapahiya din sa mga master dyan. At maraming salamat sa patuloy na nagbibigay din ng idea. At sa mga nakapagsasalita ng hindi rin maganda, ay wag naman kayo magsalita ng hindi maganda na nagsasalita pa kayo ng BO. Walang ganon kasi masyadong paul yun. Instead, manahimik ka na lang kung ayaw mo rin naman magbigay. Kung magbibigay ka tapos magbibiyo-biyo ka, hindi rin maganda yon. Isa pong malinaw na kayabangan po yun. Okay? Ang tawag ko po sa kagaya nyo ay mga bibo. Yung mahilig magpabida, yung mga ganon. Yung walang preno. Ang dami ng mga master natin dyan na nagbibigay ng opinion sa magandang paraan, hindi yung nagbibigay ng hindi magandang salita. Meron dyan na kung makatao siya ng salita, parang hindi siya tao eh. O, di ba? Anyway, ganun lang talaga. Mahal ko kayo, kabasher man kayo o hindi, mahal na mahal ko kayo, okay? So yun, ito na, babalik tayo sa usapan. Ito, may base lang sa ating natututunan at experience, pag-usapan natin nga itong variable charger na to. Kasi syempre, tetestingin natin to sa dalawang to. Okay, para makita nyo mabuti, no? Parehas. Sa lead acid at sa LiPo4. Okay? Simulan natin. Ito siya, pag malapitan. Ayan. Okay? So, meron siyang port ng positive at meron siyang negative. Ini-scroll, pinipilit lang na yung sisinigin. Ito yung power niya. Ito yung current variable din to. From 0 to 10 ampere. Okay? At ito yung voltage from 0 to 30 ampere. Para patunayan yan, pakita ko muna sa inyo ang model. Di ba ang model po niya ay DPS 30110D? Tandaan niyo po yan mabuti. Ito po yan sa kanyang manual. So lumalabas, ito siya. Yan siya, di ba? DPS 3010D. Siya po ay 0 to 30 volts at 0 to 10 ampere. Okay? Na may 3 ampere fuse. Okay? So hindi siya basta-basta masisira. Okay? So yan, malinaw po yan Okay. So ngayon, kung gagamit ka nito, ikaw yung mga tipo na hindi naman mainipin. Siyempre, at least tama lang. I-check mo lang din kung kasi titigil naman to eh. Papakita ko po sa inyo. Sinaksak muna natin. Tapos, ipa-power on natin. Okay. So, yun yung sinasabi ko. Ngayon, nakaset siya ng 14.9. Dito yon pang LiPo4. Kasi pwede mo siyang ikutin. Nakita nyo to, guys. Yan. About 9. Ito, gusto mo lang, ang i-charge mo lang ay, halimbawa, 3 volts lang. 3 volts na battery lang. Yan yun. Pag yung kada cell,
No, di ba? Pag nakaparallel kayo. Ngayon, kapag ka gusto nyo nang ilalagay nyo 12, 12 tayo, tagawin. 12. 12 o 14 o 13.9, ganun. 12 o 13.9, 13.9. Pipindutin nyo lang to. Oh. Ito yung selector nyo. Kung saan nagbiblink, yun yung maiikot nyo. Oh. Yan. 12.9, 13.9, 14.9. Pwede yan. Di ba nasa 14.9 tayo? 14.9. Kasi yan yung sa light wave o na sinasabi. O 14.2. O 14.2 lang tayo. Para malapit lang tayo sa katotohanan. Yan. Ang una kasi natin pupunuin, guys, mga kasolar, ay ito. Kasi ang kanyang, ayon sa voltmeter, ito po ay 13 point. Yan, at nabubulag ang ating camera. Yan, 13.4. So, ang target natin ay gawin siyang 14.2. Pinaka full charge. Kasi may nagsasabi na 14.9 ang light po. So, ang ampere, magsisimula sa C0, dito na tayo sa current. Yun nga yung ampere. Kasi tandaan nyo, yung current, yun yung inilalagay. Yun yung sinacharge. Yung current, yun yung nilalagay. Okay. Then siya na, isang tabi po sa mga master. Yun na po. So, ito yun. So, inilalagay ko lang po siya sa 8. Hindi ko po siya sinasagad. Huwag natin sasagadin. No? Pwede 9, ganon. 9, pwede 9. Tapos, gawin lang natin 0, 900 na lang. Yan. Zero. Zero na lang. So, yan, 9 ano lang, 9 ampere. Ganun lang gawin natin. Tingnan natin kung magcha-charge siya. Okay? Patayin muna natin para sigurado. Baka magdikit yung ano eh. Okay? Ito, ilalagay natin sa positive. Ulitin natin. Wala po tayong ano, katulong eh. Hirap kasi. Ito na nga lang, nakakapit din naman to. Ulit yung ano niya. Ito naman ay sa negative. Dito na lang. Naikot guys yung ano niya. Okay. So, tama ba lagay natin? Positive at sa negative. So, yan na ilagay na natin. Tapos, i-on natin. So, yan, nakikita nyo, nagalaw na. Ibig sabihin, nagcha-charge siya. Okay? Okay. Ibig sabihin, 13.89 na siya. 13.90 na 9 ampere yung ating pinapasok sa kanya. Tingnan natin sa battery volts. Dito, 13.4. Okay? Ang reading niya. So, yan. Again, kapag ka ito ay nag-zero na po, ibig sabihin, tapos na po siya. Pag nag-zero na po yan. Yan po yan ha. Pagka po yan ay nagsisiro na tong ampere, magka-countdown yan eh. Ibig sabihin, tapos na siya pag nag-countdown na. Saka, hindi ito ma-overcharge because meron tayong BMS. Okay? Ikakat niya po yan. Okay? So yan, aantay na lang po muna natin na ma-charge. Titingnan natin kung ilang oras siya ma-charge. So ngayon, ang oras ay, tingnan po, wait lang ha. 1:25. Oh, so 1:25, tingnan natin kung ilang oras niya mapupuno gamit itong variable. So ang target natin ay 14.2 lang. Okay? So mamaya na lang, papakita ko sa inyo. So binabakan ko lang yung amperahe ha. Kasi aalis tayo. Para matansya natin kung gaano ba talaga ano. Kasi baka mapabilis eh. Gusto ko makita siya na bago mag-ending. Kasi para makita natin yung countdown na. Alright, so update tayo. So ang oras po ay ano sa nin? Naduduling yung camera. 1:44. Okay, 1:44.
So, ito na. Nasa 14.2 na siya, no? Ibig sabihin na-reach na niya yung kung saan natin siya sinagad. Tapos nagka-countdown na siya. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, ha. Nagka-countdown na po yung amperahe niya. Pag nag-zero po yan, ibig sabihin makakat na po yung charging po niya. Okay? Again, ito pong 14.2 yung sinat lang po natin na voltahe na i-charge niya o na yung target po niya pala. Yung 14.2 yung target lang po niya na volts. At ito po yung china-charge niya, yung nilalaman po niya doon sa sa ating yung amperahe, yung current. So ngayon, tingnan natin yung voltahe niya talaga. May voltmeter naman to. Ito po, ayan. So 13.7 na siya. Okay. So ngayon, I think kaya pala nito na gawin natin 14.6, dadagdagan pa natin mamaya. Kasi sinatlang po natin siya ng 14.2. Na-try po natin ng 14.6 gaya ng mga sinasabi ng mga loading natin, mga binibigay nilang payo, idea. So nandito lang po kasi tayo sa safe ginawa lang po natin, tinarget lang po natin siya ng 14.2. Okay? So pag nag-zero to, ita-charge uli natin, gagawin ko, tatargetin ko ay 14.6 naman. Kasi pag natapos to, baka lumabas lang nito, hindi pa tayo pumatak ng 14, no? Target kasi natin is maging 14 volts man lang, Okay? So, mamaya na lang. Babalik tayo. So, ayan. Nag-zero na siya. Nag-zero na po. Ayan. Anong oras? Akin na, pero makapatingin ako. Tingnan natin dito. So, 13.9. Okay? So, pwede pa natin itong gawing, ito po yung time. Pakita ko lang. Ayan. 1:49, no? Ayun po, Naduduling. Tulungan mo naman ako. Ayan, 1:49. 1:49. So, isaset natin ulit, no? Try natin ulit na nakasan yung variable. Gawin naman natin 14.9. Sa 5 lang, boss. Mga boss. Sige lang. Tingnan natin kasi. Sige, 9 na nga natin. Target kasi natin yan 14.9. Tapos, ilagay natin to sa 8 ulit. Okay na yan. So, start na ulit yan. So, kung mapapansin nyo, ayun na po yung tumakbo. So, nag-cut na siya doon. So, ibig sabihin, nag-cut na po yung ating BMS. Ayaw na pong tumakbo ng variable Anong current Tingnan niya po. Ayaw na niya. Tingnan po natin sa taas. Kung tatakbo siya sa 14.5. Tingnan natin Tingnan natin. Gawin po natin itong dito po tayo dadali. 7 lang. Kung tatakbo. Ayan na po. So, ibig sabihin, 13.9 lang po yung kinakat na kasi ng ng BMS yung So, 13.9 po yung ating battery. Ayaw na niyang mag-charge sa 14, di ba 14.2 sinat natin? So, yun yung sinasabi ko, pag hindi na po tumatakbo to, hindi ibig sabihin, siraan na to. Ibig sabihin lang yan, kasi may BMS po tayo. Kinakat po niya yung ayaw na niyang magpadala kasi baka ma-overcharge. So, yun. So, ngayon, dito naman tayo sa lead acid. Okay? Ayusin lang natin. So, patayin lang muna natin to. So, mapapansin nyo ay 12.4. Ayan, 12.4 lang tong lead acid natin. So, charge natin. Ito yung battery. So, isa-set po natin to ng 14 lang. Okay? Tapos itong variable, itong current, gawin lang po natin 8. Yan. Yan. So, nagka-charge na siya. So, ang target natin ay 14 volts.
Okay? So, ang full charge daw kasi nito ay nasa 13.8, 14.4. Nasa pagitan daw nun. So, yun lang ang target natin. So, sinet ko na lang siya ng 14 volts. Okay? So, ayan. Ang battery volts siya ngayon. Yan, 13.6 yan. Nakita nyo naman tumataas ha. 13.6 na siya. Okay? So, yan. So, mamaya na lang uli. Ang oras ay... May anong oras na? Ang oras ay 1:56. Tinignan ko lang mismo dito sa 1:56 po ha. Nagsimula tayo. Okay. Balik tayo mamaya. So, balikan natin. Ang oras ngayon ay... Ayan, 2:51. Okay, 2:51 na. So, ayan, charging pa rin siya. Ang target natin ay 14 volts. So, ayan pa. Ang kanyang current. So, tingnan natin kung ilang volts na. Yan. 13.7 volts. So, medyo matagal ang oras, no? So, ilang minuto, medyo mas matagal mag-charge pagka LED. Medyo matagal i-charge pagka LED pala, no? Kumpara sa LiPo4, So, yan pa, mabagal siya. So, di ba? Nagsimula tayo, 1:56 tayo nagsimula kanina, no? So, naka 55 minutes na siya, no? Hindi pa siya napupuno. Hindi pa na niya nahihit yung 14 volts natin. Doon naman sa LiPo4 kanina, mabilis siya. Naka 24 minutes siya nung mahit na niya yung tinarget natin na 14.2. Okay, no? So, medyo napansin natin na medyo matagal palang i-charge ang mga lead acid, So, babalik tayo mamaya, no? Oh, ang oras ngayon ay 6:08 na. So, 6:08. So, tingnan natin kung anong voltahe niya. Kung ano na yung charge niya. So, 13.8 na siya. So, ayon nga doon sa ating target, 13.8 o 13.9 na. Nag-13.9 na. So, nandun na rin naman siya sa boundary na 13.8. So, naka-4 na oras tayo para makuha itong 13.8. Diyan nagtatapos ang ating episode na to. Hoping na nakita nyo naman yung husay at kung paano rin naman na gamitin yung ating variable. Tinesting natin sa lead acid, tinesting natin sa LiPo4. Okay? So, yung material dinala natin, siyempre, naibenta na rin po natin yun, naipasa na po natin sa iba. Yung lead acid na yun, saglit nga lang po natin nagamit. At naalala nyo nga pala, abangan nyo nga pala, isa-set up kasi natin, buo kasi natin pinasa na doon sa iba. Okay, yung naalala nyo yung kung follower ko kayo, yung mga una nating sinetap, ng pinagbibiling hindi natin napakinaban at hindi naman kaya ng yung load natin, ay gagamitin niya. Okay? So, sa iba na. So, isa-set up natin ng buo, ng mas maayos para mapakinabangan. Kapartner yung lead acid na ginamit natin kanina. Okay? So, hindi na natin na-hit yung maximum na, kasi nasa gitna lang naman di ba? 13.8 or 14.2. Depende yon sa brand din talaga. At depende rin sa kondisyon ng baterya. Baka mamaya yung sa tubig, di ba? May sa tubig. Okay, no? So, pero nandun na tayo sa boundary, 13.8. Okay. Yun lang naman yun nakuha na naman natin siya. So, yun nga, naka-4 na oras tayo bago makuha yun. Pero mas mabilis pagka LiPo4 ang kina-charge talaga. Magkaiba talaga, no? So, yun, abangan nyo na lang, no? Ito ulit si Dansky, no? At maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa ating vlog at journey. Okay? Hindi po tayo magaling. Paisang tabi po sa mga master natin dyan. Maraming salamat po sa nagbibigay po ng mga idea. Okay? Tayo po ay papunta po doon sa learning lagi at araw-araw po tayo naman lagi ay nag-aaral. Diba? Sabi nga nila, hindi po natatapos ang pag-aaral. No, lagi po tayong nag-learn dapat. Okay? At kung gusto niyo nga pala ng legit na link ng variable na charger natin, ilalagay ko yan sa description, okay? Rock on!